Kawal ng demokrasya! Tinig na hindi natitinan, kasama mo sa bawat laban, katotohanan ng sandigan. Waldy Carbonell! Kakampi ng mamamayan, tagapagtanggol ng bayan, walang urong, walang iwanan. Dito, malinaw ang paninindigan. Dito, buhay ang boses ng bayan. Kawal ng demokrasya! Kasama mo si Waldy Carbonell. Isang mapagpalayang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Ito po ang Kawal ng Demokrasya, Waldy Carbonell. Sa April 14, papagpatuloy po ang preliminary hearing ng Kongreso, ng Committee on Justice, sa pangunguna ni Congresswoman Jinky Luistro. At masasabi po natin, sa aking pong pagmamasid, alam po ninyo, pag isang journalist ang nagmasid ng isang hearing, malayo po ang tingin niya, malalim. Nakikita niya pati pagbubulungan, mga strategy, at nakita ko po ang strategy dito. Maliwanag na dito, pag kayo ay marunong bumasa ng mga pangyayari, at nalalaman po ninyo ang batas. Ako po naman ay hindi abogado, pero tayo po ay veteranong journalist. Ang abogado, pinapag-aralan, Republic Act lamang, RARA, Revised Penal Code, Rules of Court. Pero ang journalist, evolution of law, napapag-aralan po niya. Ibig sabihin, ang abogado, ito lang ang kanilang tinitignan. Ang journalist, ito po. At yan po sa natin nakita, in-apply ko po ang technique na yan, ang kaalaman na yan, dyan po sa Kongreso. Sa preliminary hearing sa Kongreso ng impeachment, ay agaran kong nakikita, nahubaran ang espiritu o sabuatan ng Duterte, Sara Duterte at Supreme Court. At ang maliwanag na pakikialam ng China. Alam po ninyo, pag titignan ninyo mas malaking picture, mas maiintindihan po ninyo kung bakit hindi matutuloy ang impeachment kay Sara. Bakit? Sapagkat talaga namang hindi nang pwede umatras ang China sa ginagawa nilang pananakop ng Pilipinas. Ito po yung sinasabi nga ng marami, the Philippines is being invaded without China having to fire any shot. Sa Tagalog, ito po na nila nakikita na ang Pilipinas ay nasasakop na hindi kinakailangan magpaputok ng baril ang China. Ano po dapat nilang gawin? Napakadali. Una, panadaliin o kaya ilagay ang kapalit ni Duterte na Duterte rin, sapagkat ang mga Duterte meron na pong agreement sa China na ang Pilipinas ay magiging malapit na kalyado o kaya mas masahol pang gusto ni Duterte kahit na biro, napakasamang biro. I don't mind the Philippines being a province of China. Hindi niya raw maalintana na gawing probinsya ng China ang Pilipinas. Duterte lamang po ang pwede niyan. At siya po ang pinaglalaban ni Sara, pati ni Pulong, na sinasabi niyang hindi tungkulin ng Vice President yung pagtatanggol ng soberenya ng Pilipinas. Idiot. Ayan, sabihin po ninyo, sinabi ko, ito si Pulong Duterte, idiot. Hindi raw kasama sa trabaho ng Vice President yung pagtatanggol
ng soberenya ng Pilipinas. Uulitin ko, idiot. Pag kasalanan po yan ay malaki, laban po sa ating bansa, laban sa ating dangal, laban sa ating soberenya, tungkulin ng bawat isang Pilipino, kahit hindi ka Vice Presidente, na ipagtanggol mo ang iyong bansa, ang soberenya, dignidad at demokrasya ng iyong bansa. E dito pa lamang sa hearing ito, nakikita na po natin ang kamay ng China. Sapagkat hindi naman po ako naniniwalang bobo, halimbawa yan sila Rufus Rodriguez. Pero walang kakwenta-kwenta bilang isang dean ng law ng College of Law. Itong si Rufus Rodriguez. Dapat yan alam niya yung basic law. Alam niya yung logic. At nakikita ko na hindi niya kinakailangan yung logic na yan pag yan ay makakasama sa China. At ang pinagtatanggol niyang pilit kahit na mali ay si Sara Duterte. Tinignan ko, nirepaso ko po, inulit-ulit ko. Binabalikan ko yung aking na-save. Isinave ko po yung palitan nila ni Jinky Luistro ng kanilang mga argumento. Mga kaibigan, very basic. Hindi ako naniniwala nagkamali si Rufus Rodriguez nang sabihin niyang hindi pwedeng ipa-subpina yung abogado ni Sara Duterte na si Michael Pua. Sinusubpina yan bilang dating Chief of Staff ng Department of Education. Sinusubpina yan sapagkat umamin siya nung araw, mga kaibigan, na nakatanggap din siya ng sobre mula kay Sara Duterte. Di pwede po siyang isomon, pero sabi ni Rufus Rodriguez, saan ka nakita na abogado isusomon mo at iimbestigahin mo? Mali po yan. Kahit na Vice Presidente ka, kung ikaw ay nagkamali, imbestigahin ka sapagkat sang-ayon sa saligang batas, pag ikaw ay Presidente o Vice Presidente, meron tayong proseso ng impeachment. At ito, abogado lang, hindi daw pwede. Ano po ibig sabihin yan? Baliwala na yung mga pinag-aralan, baliwala na ang talino. Kung anong dinikta ng China, nakikita ninyo at yan po ang kanyang dikta. Bagamat marangal si Luistro, alam po ninyo sa Pilipinas, hindi uso ang dangal. Marangal si Luistro. Pero dito sa ating bansa, hindi po uso yung dangal. Yung mga Torre, Tariela, dapat yan ay ginigibaan ng mga Pilipino. Yung Maria Ressa, Laila de Lima, mga Leni Robredo, walang pag-asa sa bansang ito, sa lahing ito. Lahi ng mga mandurugas, lahi ng walang dangal na lahi. Hindi po uso rito ang kagalingan. Kaya nga po yung mga magagaling na mga mambabatas sana natin ay hindi po sumisikat sapagkat magaling sila, sapagkat marangal sila. Ang uso rito, baboy ka. Ang uso rito, Marcoleta ka. Ang uso rito, Robin Padilla ka. Ang uso rito, magnanakaw kang eskodero ka. Villanueva, Estrada, JB Ejercito, Loren Legarda, Cayetano. Ayan. Yan ang mga uso. Yan ang mga nagkakakwarta. Yan ang mga tuta na traidor sa ating bansa. Tanda po ninyo yan. Pero hindi po natin papalagpasin to. Sabi nga eternal vigilance is the price of liberty. Sa Tagalog, ang mahigpit na pagbabantay ng ating kalayaan ang siyang katumbas ng ating kalayaan. Eternal vigilance is the price of liberty. Yan ang dapat natin pagbayaran.
Yun ang ating dapat pagpursigahan. At itong ating Chris, pag dumating ang panahon na dapat na po natin gamitin yan, magiging Armalite po yan. Siyempre, hindi naman po tayo lapu-lapu eh. Pusong lapu-lapu lamang. Pero nakakaintindi po tayo ng mga modernong kasangkapan. At ang Chris na ito, simbolo lamang po ng aking pakikibaka. Pareho ng bandera kong pula nasa taas. Simbolo ko po yan ng aking giyera laban sa korupsyon, laban sa China, laban sa kababuyan na bumababoy sa ating lahing Pilipino. Yan po ang dahilan kung bakit nakabaliktad ang aking pong bandera, sapagkat naghahasik po ako ng giyera araw-araw laban sa mga mandarambong at mga Duterte supporters dito po sa ating bansa. Lahat ng Duterte supporters ay nag-alipusta dyan po sa mga byuda, dyan sa mga namatayan, na pinatay ng peke na drug on war o war on drug ni Rodrigo Roa Duwag Duterte. Yan po ang ating pong report sa inyo sa araw na ito. Yan po ang ating paninindigan. Ako po si Waldy Carbonell, nagsasabing iniibig ko ang Pilipinas. China, layas! Sa bawat tanong, may katotohanan. Sa bawat laban, may kakampi ka. Kawal ng demokrasya! Tinig na hindi natitinag, kasama mo sa bawat laban. Katotohanan ng sandigan. Waldy Carbonell! Kakampi ng mamamayan, tagapagtanggol ng bayan. Walang urong, walang iwanan. Dito, malinaw ang paninindigan. Dito, buhay ang boses ng bayan. Kawalang demokrasya.